Susunod na ang Kasanggamo ang Langit. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards, Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila, Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. Hi! Hello! Ray Langit po. Alright, we are back once again mga kaibigan on a Tuesday, January 13, 2026. Okay. Pero mga kaibigan, we are back once again mga kaibigan sa ating planto ng Kasanggamo Langit mo gina po ng Abante Radio Television. Kung nakahanda na kayo para makarami tayo, ha? Kung nakahanda na kayo mga kaibigan, pasadahan na natin ang ating top stories for the day. Aba, maraming mga developments. Nagsimula na ang taas ng presyo ng petrolyo, ha? Nagsimula na ngayong araw nito ng Tuesday. Meralco billing, inaasahan na bababa naman. Ngayong Enero, ba? Meron din naman positive kung may negative, ha? Ayon kay Secretary Dizon, dapat talagang managot ang BGC boys sa issue ng flood control anomalies. Ayon kay Kong Erice, dalawang mga congressman ang nagsusulong daw ng Marcos impeachment. DPWH Secretary Dizon, payag na isa publiko ang Cabral Files. Recto Estrella Gatchalian, tinalagang caretakers ang gobyerno, habang ang Pangulong BBM ay nasa 3-day working visit sa UAE. Uson, patuloy sa pagdaloy dito sa Mayon Volcano, ha? Patuloy ito, ha? Dison, titistinggo naman mga kaibigan sa kaso ni Saldico sa hearing ngayon sa Sandigang Bayan. Evacuee sa Tabaco City, Albay, pumanaw na sa ospital. Nasawi sa bundok ng basura. O ito, nakalulungkot ito mga kaibigan, ha? Umabot na ng 11, umakit na sa 11 ang mga nangasawi. Natabunan po ito ng basura. Sa Cebu po ito, Cebu. Luxury vehicle ni Saldico mananatili muna sa ICI. Bagay pa rin ang ating top stories. Pangulong BBM handang harapin sakaling sampahan siya ng impeachment complaint. Malaki niyang higit na walang issue ng Mary Grace Piatos ang Pangulong BBM. ICI tuloy pa rin sa pagbawi ng ill-gotten assets. DPWH tiniyak na hindi makakalusot ang mga proyektong walang plano. NBI handang makipagtulungan sa investigation kaugnay ng nagpakalat ng umano'y pagpanaw. Ba? May nagpakalat pala ng gano'n? Sa pagpanaw daw ni Ombudsman Remulla. Ano ba yan? 10 pang mga sakyan na iniugnay kay Saldico pinaghahanap pa. Draft ng National Flood Management Framework kompleto na ng DNR. Mental health survey sa mga paaralan pinalawak ng DepEd.
anti-EPAL provision sa bansang pondo. Ito po mga kaibigan ay pinag-aaralan ng liderato ng Senado na gawing ganap ng batas. Kaugnay naman mga kaibigan ng sinasabing may kaugnayan sa 83 dayuhang espiya. Ito ba yung pinaghuhuli dito sa mall? Sinasabi mga kaibigan, nag-i-spy daw po. Nag-i-spy 83 na mga banyaga. Bilang na mga nangasabi mga kaibigan, umaakyat pa. Mukhang aside doon sa na-recover ng mga bodies na 11 ay meron pa rin pong nawawala sa Cebu po yan. Lalaki na aresto sa Camarines Norte matapos sa madiskubre ang tinagong droga sa burger. Aba naman, tignan ho ninyo yung mga ino-order ho ninyo buksan ninyo, baka may halo ring. Hindi, ito naman sinadya na itago sa burger na kanyang in-order. And of course, sa international news mga kaibigan, Greenland solution sa kakulangan ng US rare earth elements. Yan po ang naging pahayag ni Trump. Bilang ng mga nangasabi naman sa serye ng kilos protesta sa Iran, dito ako nag-cover nun mga kaibigan sa Iran. Ang dami na. Pumapalo na sa 500. Ano ba yan? Sa ating balitang spesyal, Pinay tennis ace Alex Yala. Aba, hawak na niya ang WTA rank. Mga kaibigan, tutukan lang po ang ating mga komentaryo, ang ating pag-analyze sa ilang pang mga issues sa pwede pakinabang ng sambayan ng Pilipino, ang ating tuloy-tuloy na public service, ang inihandang mga episode ng ating kasangyang JR Langit, ang ating balitang spesyal at kung papala rin sa ating gagawing interview sa ating resource person. Ang lahat ng yan sa kabuuan ng ating Kasanggamoang Langit. Ano mang laban, kasangamo ang langit. San Miguel Pale Pilsen presents Isa, Dalawa, Tawa. Kokoli ka, may tanong ako. Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang data! Eh, bakit malungkot ang kalendaryo? Bakit? Kasi bilang ng araw niya. Ang sasaya nyo Kakakape nyo yan Kape? Kape Pale Pilsen! Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Una-una, nais ko magpasalamat po rito sa ating world-class Global Awards. And ito po ang second year ng inyong banglikod, Modesty, sa pagkilala bilang outstanding anchorman, bilang news anchor sa aming home studio. Ito po ang Abante Radio Television at gayon din po sa Billionaire News Channel na aming planto ng Kasanggabaw Langit na sumasa inyo po mga kaibigan sa radio ng daily, Monday hanggang Friday at Saturday naman sa Billionaire News Channel.
Maraming salamat po once again and more power po sa organizer ng distinguished na world-class global awards naming tinanggap. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palando na kasanggabaw lang ito ulit Tuesday na napapanood ninyo at namomonitor sa iba't ibang platforms. So, nariyan ang Facebook, nariyan ang Instagram, nariyan ang TikTok, nariyan ang X, ang YouTube, ang Sky Cable, nariyan ang mga kaibigan Channel 85, Converge Samsung, TCL Smart TV, Cable Link, and of course, KCT's abroad mga kaibigan sa Amerika ay napapanood sa mga po ng Asian Television. Ha? Nariyan ang New York, New York. Alright. Nariyan ang Los Angeles mga kaibigan ng Chicago, ang Toronto, ang Mexico City. Ba, talaga naman. Okay. Pero mga kaibigan, sa mga ito ng ating palantunan, simulan na natin ang pagtalakay sa ilang pang mga mainit na mga issues. So, ang isa sa pinag-uusapan, ano ba ito, ha? Sige nga, pasadaan natin sa mandali mga kaibigan, yung sinasabing iimbestigahan ng NBI. Yung mga tumutulong daw mga kaibigan na magpakalat, ha? Magpakalat ng fake news. Kung sa bagay, matagal ng issue itong fake news ito. Pati ombudsman, biniktima. Ito'y matapos ang humiling po. Nag-request ang Office of the Ombudsman na imbestigahan na kumakalat na fake news online hinggil sa umano'y pagkamatay. Aba naman, ang lakas-lakas nitong si Boying Remulla. O gagawin nyo ng ano. Ayon sa NBI, matagal na silang tumutulong sa mga reklamo. Reklamo ng karaniwang mga mamamayan laban sa mga misinformation, disinformation, online libel, kahit pa dagsa ang ganitong uri ng mga kaso. Iyong pagpapakalat mano ng maling impormasyon sa pamamagitan po ng social media ay may tuturing na fake news gamit ang Information and Communications Technology. At sa cloud ng investigation ng ahensya sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Tandaan po nyo yan. Labag po yan sa batas. Binigyan din ng ahensya na mananatili itong matatag sa pagprotekta sa publiko laban sa mga fake na mga balita, online scams, alinsunod dito sa mandato mga kaibigan ng NBI. Ngayon, kapag ang peking balita, take note, kapag ang peking balita ay ginagamit laban sa institusyon ng hustisya, ang tiwala ng publiko ang unang biktima po. Ang misinformation ay hindi simpleng chismis. Ito ay maring sandata para guluhin po ang demokrasya at pahinain po ang pananagutan. Yung pagpasok ng Estado sa laban sa kontra-fake news depensa hindi sa mga personalidad kundi depensa sa katotohanan. Ang akbang ng NBI ay paalala na ang mga hangganan, ang kalayaan sa social media, ang sinasadyang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na laban sa mga institusyong kritikal sa paglaban sa corruption, may kaakibat na pananagutan yan. Ang cyberspace ay hindi ligtas sa kalungan ng kasinungalingan. Tandaan po niyo yan. Fake news is no longer harmless noise. It's an organized threat. When lies target the watchdogs of accountability, the state has a duty to respond.
freedom of expression must never be twisted into freedom to deceive. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Puso po ako nagpapasalamat sa World Class Global Awards sa natanggap po namin parangal sa gabing ito. Isa pong malaking karangalan po ito at magsisilbi pong inspirasyon ito para po sa amin, para pagbutihan pa namin ang aming public service sa Kasanggamuang Langit. At sana po magpatuloy pa ang aming public service at magagandang mas marami pa po kaming matulungan mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. God bless. Alright, sa mga patuloy po natin planto na mga kaibigan, may report tayong tatagapin. Kalating milyong lagda, ha? Para doon sa pagpapalaya, ha? Kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ito ay sinakato para mga kaibigan sa Davao City. Alamin po natin ang detalye ng report na ito ng ating mga Abante reporter Edith Isidro. Abante Radyo Live Report. Si Ray sinusubukan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao na mangalap ng kalating milyong perma para sa pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte mula sa kamay ng ICC o International Criminal Court. Ayon sa taga-suporta ni FRRD, panahon na para magkaisa sila sa ipakita ang kanilang pagmamahal sa dating Pangulo sa pamamagitan ng paglagda sa petisyon na pauwiin siya. Target ng mga taga-suporta na isumite sa Korte Suprema ang mga nakailap na lagda. Magugunita na patuloy ang dinidig ng Korte sa Suprema ang mga kasong isinasampa ng mga anak ng dating Pangulo na may kaugnay sa umano'y pagkidnap sa pagpadala kay Duterte sa The Hague, Netherlands. Mula Davao, Edith Isidro Abante. Thank you, Edith Isidro Abante mula sa Davao. At ngayon mga kaibigan, balikan po natin ang mga issues, prevailing issues, lingering issues, continuous na issues. O, sige, yung may kaugnayan mga kaibigan sa mga luxury vehicles. Ha? May 24 pa raw na mga sakyan. Yung mga nasa listahan mga kaibigan, ang iniugnay dito kay dating ako Bicol Representative Saldico. Okay. Ito mga kaibigan ay nilabas ng PNP, Philippine National Police Patrol Group o PNP HPG. Dahil matatandaan na nasamsa mga kaibigan ng pinagsanib na operations ng PNP
Bureau of Customs at ng Land Transportation Office o LTO sa isang condominium dito sa may BGC. Yan po sa Taguig City. Yung 12 luxury cars kung saan nasa kustodiya ito ngayon po ng Independent Commission for Infrastructure. Ito po ang ICI. Ayon nga po mga kaibigan sa HPG kay Brigadier General Hansen Marandan. May dalawa pang mga sakyan daw ang naiwan sa nasabing lugar dahil hindi ito mapaandar. Ba't di mapaandar kung high-end ang mga sakyan yan? Kung saan ay kabuuan ng 14 ang inirekomenda ng ahensya mga kaibigan. Tiniyak naman ng opisyal na batay sa nasabing mga naiwan ng sasakyan at inaasahang kukunin ngayong araw na ito yung ayaw umandar ng una. O iba, baka mahina lang ang baterya. Palitan natin ang baterya pero kung name brand yan at high-end yan, gagastos pa ho kayo sa baterya. Baterya ho niyan umaabot na ng 100,000 yung mga Tudor, nako, ang baterya niya lang mamahal. Sa ngayon mga kaibigan, meron pang 10 mga sakyan daw na iniugnay pa rin dito kay Ko ang pinaghahanap ng ating mga otoridad. Samantala nanindigan naman sa Marantane na legal ang kanilang ginawang operations ito matapos ang pag-alma ng kampo naman ni Ko, sinasabing sasampahan sila ng kaso na kapag ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa sa mga pagkumpiska ng sasakyan ng labag sa batas. Well, dalawang opinion and malaman natin sa mga legal expert mga kaibigan kung alin ang lehitimo. Siyempre, hindi ka naman basta kukuhanan ng property o ng ganyang pag-aari kung walang kaukulang order. Siyempre, merong merong clearance yan. Pumasok ka lang sa bahay kapag wala kang search warrant hindi ka makakapasok baka buwertahan ka nung may-ari ng bahay. Well, ang may daragdag na lang ni Paring Ray, kaugnay na bagay na yan. Yung mga mamahaling mga sakyan tulad po niyan ay hindi ebidensya ng kasalanan. Ngunit, mari itong maging bakas. Maring iyan po ay bakas ng pandarambong. Kapag ang yaman ay di maipaliwanag, obligasyon ng Estado na sundan ang pera. Trail, ang politika, ang pagkumpiska kung ito ay dumaraan sa batas, ito'y pagpapatupad ng hustisya. Iyong patuloy na paghahanap sa mga sakyang inuugnay sa isang dating mambabatas ay nagpapakita ng seryoso ang pamahalaan sa asset tracing. Hindi sapat ang pag-aresto. Ang tunay na sukatan ng laban sa corruption ay ang pagbawi ng yaman ng bayan. Yan po ay yaman ng bayan. Yaman ni Juan de la Cruz. Justice is incomplete if stolen wealth remains untouched. If the luxury vehicles were bought with public money, reclaiming them is not harassment. It's a restitution. Accountability must chase assets as relentlessly as it chases suspects. Ano mang laban, kasangga mo ang langit.
Dati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang baong ko'y lakas, nagaling sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang mainip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Una-una, nais ko magpasalamat po rito sa ating world-class Global Awards. And ito po ang second year ng inyong banglikod and modesty sa pagkilala bilang outstanding anchorman, bilang news anchor sa aming home studio. Ito po ang Abante Radio Television at gayon din po sa Billionaire News Channel na aming palanto ng Kasanggabaw Langit na sumasa inyo po mga kaibigan sa radio ng daily, Monday hanggang Friday at Saturday naman sa Billionaire News Channel. Maraming salamat po once again and more power po sa organizer ng distinguished na world-class Global Awards naming tinanggap. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palantura Kasanggabaw Langit on a Tuesday, ha? Umaabante mga kaibigan ang Kasanggabaw ang Langit. And dako muna tayo rito sa Senado. Matindi ang mga word war. Yan, ha? Banatan po yan mga kaibigan ng salita, ha? Word war, yes. Pero mga kaibigan, ang hindi na makaila sa inyo, laman ng mga balita, Senator Amy tuloy-tuloy sa World War niya kay Senator Ping Lacson, di ba? And mayroon pong development and add-on sa balitang ito ang ating mga Abante reporter. Nato na mga kaibigan ang ating Senado reporter na si Dexter Ganibe. Abante Radio Live Report. Kasanggang Ray, may panibagong banat itong si Senator Amy Marcos sa nagpapatuloy nilang word war ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Naglabas si Senator Amy ng video na parody o panggagaya sa sikat na game show na Who Wants to be a Millionaire. Pero pinamagatan niya itong Who Wants to be a Trillionaire. Dito, siya yung contestant ng show at ang mga tanong ay may kaugnayan sa iba't ibang isyong una na niyang pinuna. At dahil sa mainit pa nilang palitan ng patutsada ni Senator Ping, isa sa mga tanong ay kung ano ang tawag sa mga politikong nagpapalit-palit ng politikal na paninindigan at kulay at ang clue ay nagsisimula sa letrang P. Sagot ni Amy, political butterfly.
Pero ayon sa hosts, mali ito. Anong P ang tawag sa isang politiko na madalas na magpalit ng partido o political stance? Nagpapalit-palit ng kulay para sa personal advantage o para manatili sa kapangyarihan. P! Nako, political butterfly yan. Mali. Ang tamang sagot ay pink. Ping! Mali ang dinig mo, Senator. Ang sabi ko, pink. Diba? Nagpapalit-palit ng kulay, yellow, naging pink. White sa mga rally, pero yung pink, parang ganun din. Ping! Nitong mga nagdaang araw, nagpalitan ng mga patutsada sina Senator Ping at Senator Amy kaugnay ng mga issue sa General Appropriations Act o ang nasyonal na budget ngayong 2026. Ako, si Dexter Ganibe. Abante! Alright, thank you, Dexter Gandive. Abante ba? Instead na, ano ba yan? Pink, naging ping, ha? Nagkaroon ng period, ano? Ping, ano ba yan? O sige, pasandaan natin sa mandali mga kaibigan. Dahil kasi isang pinag-uusapan ngayon dyan sa Senado, yung tinatawag na anti-EPAL, ha? Siyempre, kapag ka medyo panay ang papel mo, medyo mayroong babara rin sa'yo. Pagka panay ang banat mo, ay meron ding sasagupa sa'yo, hindi ba? Ngayon, lumutang mga kaibigan ang hinggil dyan sa intensyon na gawing special na legislation ang anti-EPAL. Sige. Pero pinag-aaralan pa itong provision na ito. Okay. Sa ilalim mga kaibigan ng 2026 General Appropriations Act o GAA, ay nalagay ang Kongreso ng sinasabing provision para matigil ang paggamit po ng mga programa at proyekto sa political patronage. Noong magtanong si Senate President Tito Soto kung makabubuting magkaroon na ng sariling batas ang anti-EPAL special provision. Ito po'y sinanghayon ng mga kaibigan ng senador. Kung may ganap na batas anya, ay may magiging matibay na provisyon at mawawala na yung bintang ng mga politika. Di ba? Ngayon, mababatid na unang inakusahan ni Senator Amy na tadtad daw ng ito description niya, napakaganda pa ng description tadtad ng giniling na pork. Siyempre, kanya-kanyang interpretasyon na yun. Bibigyan nyo ang yung sariling kuro-kuro pala palagay pagka binuksan ang issue ng pork. Hango sa katagang pork barrel, di ba? Sabi raw mga kaibigan, ay giniling. Parang, ano tawag diyan? Giniling ba mga kaibigan na pork pinagsama-sama at iyan ay nasa budget daw po. Iyon ang description na ibinigay ni Senator Amy. Siya po ang nagsabi noon. Ito naman, siyempre, sasagot mga kaibigan. Itong nag-react naman ang leadership ng Senado. Yan po ay kasinungalingan, ang sabi ni Senate President Soto. Unfair, ang sabi niya. At walang basihan. Yun ang paliwanag naman. Kontrapaliwanag. Tiniyak ni Soto na sa ilalim ng 2026 national budget ay hinarang at inalis nila ang anumang butas na magamit sa katiwalian ng pondo at execution or implementation na lamang ang magkakatalo sila sa magiging batayan ng Oversight Committee ng Senado. Yung parunggit at yung sinabi ni Senator Amy na tadtad ng giniling na pork
makahulugan din po yan. Dapat talagang tugunan at dapat talagang i-address kung gaano katotoo at hindi totoo, ha? Giniling tatad na giniling na por ang pambansang pondo para sa taon. Well, sabi ko nga, ang pondo ng bayan, mga kaibigan, ay hindi billboard ng politiko. Iyong tunay na serbisyo publiko ay hindi kinakailangan lagyan ng pangalan. Ang kapag pinutol ang EPAL, lumilitaw na ang hangganan ng serbisyo at ng pamumulitika. Ang pagsusumikap na gawing ganap na batas ang anti-EPAL provision ay mahalagang hakbang para tulungan tapusin ang kultura ng political patronage. Ang proyekto ng gobyerno ay dapat magdala ng benepisyo, hindi ng political branding na tinatawag. An anti-EPAL law is not anti-politician, it's a pro-governance. Public funds should build road, school, and hospitals, not political careers. If leaders fear losing visibility, perhaps they were never serving for the right reasons. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Puso po akong nagpapasalamat sa World Class Global Awards sa natanggap po namin parangal sa gabing ito. Isa pong malaking karangalan po ito at magsisilbi pong inspirasyon ito para po sa amin, para pagbutihan pa namin ang aming public service sa Kasanggamuang Langit. At sana po magpatuloy pa ang aming public service at magagandang mas marami pa ho kaming matulungan mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. God bless. Alright, may report ay tatanggapin ng mga kaibigan. Yun daw pong van na ginagamit dito sa signature caravan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi rehistrado. Ano ba issue yan? Anyway, mga kaibigan, may report dito ang ating mga abante reporter na si Shermaine Abong. Abante Radyo Live Report.
Isang van na ginamit sa isinagawang signature campaign caravan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong January 11 sa lungsod ng Maynila ay posibleng expired ang rehistro. Batay sa nakalap na impormasyon ng Abante mula sa talaan ng Land Transportation Office o LTO, ang naturang sasakyan na may plakang PYF 560 ay nakarehistro sa pangalan ni Jasmine Oquindo Egan. Dapat ay nairehistro na ang nasabing van noong buwan ng Oktubre ng nakaraang taon dahil 0 ang hulihang numero ng plaka nito. Gayunman, lumalabas sa record ng LTO na hindi pa ito nare-renew hanggang ngayong January 2026. Kung bibilangin, mahigit 2 buwan ng paso ang rehistro ng sasakyan batay sa tala ng LTO. Ginamit ang van sa signature campaign na layong manawagan ng pagpapauwi sa bansa ng dating Pangulo. Bukas naman ang Abante sa pahayag mula sa mga organizer ng caravan o sa may-ari ng sasakyan hinggil sa issue. Ako si Charmaine Abong, Abante. Alright, thank you, Charmaine Abong, Abante. O iba talaga nanganganak ang mga issues, ha? O nataon doon ang kasakay, mga kaibigan, yung mga nagpapapirma. Yung mga nagkaroon tuloy ng issue, pati yung van. Talaga naman. Okay, anyway, dako muna tayo mga kaibigan dito sa patuloy na problema natin sa health. Ayan, importante ito. Ito po ay para sa lahat, ha? Kasama rito si Paring Ray. O sige, iyon pong data ng DOH. Ito po ay importante sa lahat ng mga nakikinig, sa ating mga kababayan, para po maiwasan natin na tayo po ay maitakbo rin sa mga emergency wards. So, yung pong kaso ng super flu, umaabot na ng 63 and still counting. Naku naman. Nakitala mga kaibigan, ang kasong ito ng super flu, yan batay sa datos po ng Department of Health. Ayon nga kay health spokesperson Albert Domingo, yung datos na ito ay naidala noong December po at ipinaliwanag na super flu ay isang variant ng influenza o yung pong trangkaso na binigyan din mga kaibigan. Ito po ay hindi isang bagong sakit. Dati na po yan. Doon sa naging paliwanag ni Domingo, yung symptoms ng super flu ay walang pinagkaiba sa pangkaraniwang simptomas ng trangkaso, gaya ng pagkakaroon ng ubo, sipon, lagnat, at pananakit ng katawan. Dito ay binigyan din mga kaibigan ng kagawaran na madalas talagang tumataas ang kaso po ng mga respiratory infections sa mga panahon ito dahil nga po sa pabago-bago ng klima, pabago-bago ng panahon. Parang si Paring Ray, umakyat po rito sa Tagaytay, nagpalamig. Ito ang inabot ko sa boses ko. Dahil Highlands, napakasarap naman talaga pumunta sa Highlands. Kaso lang yung exposure, minsan mga kaibigan, kapag sumobra, talagang nagre-reflect po sa kalusugan ng tao, ha? Dito, nilinaw mga kaibigan ni Domingo na dahil ngayon ay Enero, malaki pa rin ang possibility ng pagkakaroon ng pagbabago po ng panahon. Kaya, posible magkaroon po ng mga irritation sa ilong, irritation sa lalamunan, irritation mga kaibigan sa pagmamalat. Yan. Samantala, inibok naman ng DOH ang publiko na magsuot po ng face mask bilang proteksyon at pag-iingat po sa ganitong uri ng sitwasyon. At hindi niya nangangahulugan na lumala o yung infectious ay nagkaroon po ng kakaibang uri po ng mas malakas na flu, kundi ito po ay kasama sa lahat ng mga ina-address nating problema. Okay. Sa panahong mabilis sa kumalat po ang ganitong takot, mas mahalagang malinaw na scientificong impormasyon ang ating mapakinggan kaysa
sensational na mga alarma. Minsan alarming, sabi nga nila kapag narinig mo. Yung kalusugan po ng publiko, hindi lang usapin po bilang na, hindi tulad ng bilang ng kaso, kundi yung tamang komunikasyon at tiwala po sa institution. Yung tamang impormasyon ng unang depensa laban sa panik at maling akala. Hindi lahat ng pagtaas po ng kaso ay katumbas po ng crisis. Ngunit lahat ay nangangailangan po ng pag-iingat. Ang responsabling mga mamamayan ay nakikinig po sa mga eksperto, hindi sa mga haka-haka, hindi sa mga kuro-kuro, hindi kay Marites o kay Maricol. Public health crises are not defined by numbers alone, but by how responsibly the truth is communicated. Fear spread faster than viruses. Unless facts lead the conversation, kayo po ay dapat na nag-iingat. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Una-una, nais ko magpasalamat po rito sa ating world-class Global Awards. And ito po ang second year ng inyong lingkod, Modesty, sa pagkilala bilang outstanding anchorman, bilang news anchor sa aming home studio. Ito po ang Abante Radio Television at yun din po sa Billionaire News Channel na aming palanto ng Kasanggabaw Langit na sumasa inyo po mga kaibigan sa radio ng daily, Monday hanggang Friday at Saturday naman sa Billionaire News Channel. Maraming salamat po once again, and more power po sa organizer ng distinguished na world-class Global Awards naming tinanggap. Alright, may report tayong tatanggapin mga kaibigan. Kaugnay po ng landslide na pumalo na po sa 11. And meron pa rin po mga nawawala. Kung di ako nagkakamali, 25 pa. Yung mga nawawala mga kaibigan sa nangyari pong landslide. Alamin po natin ang detalye, update. Kaugnay po ng incident yan
Narito ang ating mga abante reporter, Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Yes, Kaabanting Ray, umabot na nga sa 11 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng sanitary landfill sa barangay Binaliw sa Cebu City. Ayon sa kumpirmasyon ng mga otoridad, bandang alas 3 ng madaling araw ngayong araw ng Martes. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang pinakahuling na-recover na biktima ay isang 50 anyos na babae. Patuloy pa rin ang search and retrieval and identification operation ng mga rescue team habang nililinis ang lugar at hinahanap pa ang 25 pang landfill workers na nananatiling nawawala. Samantala, ayon sa Mines and Geosciences Bureau, Central Visayas o MDB-7, posibleng mga dahilan sa pagguho ang ilang linggong pag-ulan at kakulangan sa engineering at ng pagtatambak ng basura. Batay sa sirgawang inspeksyon, ang landfill ay matatagpuan sa pahilis na lupa na may malaking tumpok ng basura sa itaas ng mas mababang bahagi na nagdulot ng labis na pressure at kawalan ng katatagan. Ayon pa sa report, ang labis na pagkababad ng basura sa ulan at posibleng lapses sa slope management at safety planning ang itinuturing ng mga dahilan ng trahedya. Nagpalabas na rin ang Department of Environment and Natural Resources sa Central Visayas ng cease and desist order laban sa landfill operator na Prime Waste Solution. Kasunod ng paunang inspeksyon sa lugar na isinagawa ng Environmental Management Bureau Region 7 at ng Provincial at Cebu City Environment and Natural Resources Offices. Nako, si Nilo Dagos, Abante. Thank you, Nilo Dagos Abante. Walang iniwan yan mga kaibigan doon sa isang kinover namin ng kasanggatim ni JR at ang ating mga kasamahan. Ano nga ba yung lugar na yun, JR? Sa Mindanao na nagkaroon ng landslide, tuloy-tuloy po yung pagdragasan ng landslide. Pati yung mga bahay tinabunan, pati bahay tinabunan. Kaya napakahirap po na magtayo ng bahay na malapit po roon sa mga bundok. Napakahirap po dahil kapag sumama ang panahon, nagkaroon ng kalamidad, yung ragasa mga kaibigan ng tubig, talagang aabot at aabot sa inyo. Yung pinuntahan namin yun, ang dami rin ng mga nakamatay. Bagi po ng Mindanao yung kinover na yun ng Kasangga team. And nakalulungkot naman, I hope sila po ay, dahil sila po ay dinala muna sa evacuation, dinala muna sa temporary shelter, pero kung makakakita po ng place na relocation, permanent relocation, dapat po gawin yun. Instead na pansamantala, pagtigil naman ng landslide, babalik na naman sa kanila, ibabalik na naman sila, ganun din po magiging problema. Pagdating po ng kalamidad, panibago na naman pakipagsapalaran ang kanilang kakaharapin. Anyway, habol na tayo ng isa pang isyong ito. Ito pang isyong ito ay may kaugnay mga kaibigan nun sa ethics panel. Ang sabi ng NUP, hiniling po sa ethics panel, yan po sa kamera ito, na isailalim daw po mga kaibigan itong si Representative Barsaga sa tiyatang na Comprehensive Fitness Determination. Hiniling mga kaibigan ng grupong ito, yung NUP, ito po yung National Unity Party sa House Committee ng Ethics and Privileges na obligahin daw itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na sumailalim po sa Comprehensive Fitness Determination bago siya makabalik sa kanyang trabaho. Kung naalala ho niya, sinuspindi po siya. Ito ang nakasad sa manifestation and motion na inihangin ng NUP sa committee. Siya rin nag-angin ng ethics complaint na naging basihan po ng 60 days na suspension nitong si Barsaga. Layunin ng hakbang ito ng NUP na magkaroon ng assessment kung handa itong si Barsaga nagampanan na kanyang tungkulin bilang isang mambabatas sa aspetong physical, emotional, mental at asal alinsunod sa tinatakda po
ng House Code of Conduct. Basehan ng kahilingan po ng NUP, yung patuloy na pagpapost ni Barsaga sa social media na mga mapanirang content. Ayon sa kanila, sa kabila ng ipinataw na disciplinary sanctions ng Kamara. Pangunahin ni halimbawa ng NUP ang social media post ni Barsaga laban sa yumaong Antipolo Representative Romeo Acop. Yan din yung mga hindi magandang komento na may kaugnay naman sa politika, kabilang paggamit ng mga kababaihan sa kanyang mga pahayag. Ang may daragdag ni Paring Ray, yung pagiging mambabatas, hindi lamang posisyon po ito. Take note, ito po ay asal at pananagutan para po sa mga nag-upo sa iyo, pananagutan sa mga bumoto sa iyo, pananagutan sa mga mayang Pilipino. Ang disiplina sa Kongreso po ay sukatan ng moral na lakas ng demokrasya. Ang kalayaan sa pananalita ay may kaakibat ng pananagutan. Yung asal ng leader ay may direktang epekto po sa kultura ng politika. Ang institusyon ay dapat manguna sa pagwawasto sa sariling tunghanay. Ngayon mo, pinag-uusapan mga kaibigan sa DepEd. Hindi naman kaila sa inyo ang hinggil sa bullying o yung matagal na po yung issue sa mga bata. Ang bullying. Ito po ay usapang matanda. Usapang mga congressman yan. Pero siyempre, kapag binanatan ka ng kapwa mo, congressman, banat na walang matibay na batayan ay may pananagutan. Leadership without discipline erodes institutions from within. If Congress cannot police its own behavior, it forfeits the moral authority to govern others. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Tinatayang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas, nagaling sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang mainip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa World Class Global Awards sa natanggap po naming parangal sa gabing ito. Isa pong malaking karangalan po ito at magsisilbi pong inspirasyon
ito para po sa amin, para pagbutihan pa namin ang aming public service sa Kasanggamuang Langit. At sana po magpatuloy pa ang aming public service at magagandang mas marami pa po kaming matulungan mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. God bless. Alright, tuloy tayo sa ating palandura kasagamo lang ito na Tuesday. Ha? Sa mabag na po ng Abante Radio Television. Naalala ko lang mga kaibigan, yung po mga kababayan po natin na kadalasan ay naisusugod po sa hospital, naisusugod po sa mga emergency ward, o lalo na nung kapanahon na po mga kaibigan ng pandemic. O bandang huli lamang na recognize yung effort po ng mga frontliners. Yung mga frontliners po, ito po yung hindi po sila doktor, hindi sila nurses, kundi sila po ay tumutulong sa hospital. O na-recognize din po ang kanilang effort. Bandang huli, late na, nagkaroon ng konting incentive. Pero itong isang bagay nito mga kaibigan, ito ay parang mga frontliners po. Ang tinutukoy rito, yung po mga watchers, yung mga alalay ng mga nagkakasakit. Hindi ba kadalasan kapag ang ating pamilya ay nasa hospital, meron po kayong papakiusapan na medyo mag-i-stay doon sa mga need ng pasyente, mabilis pong kino-coordinate. Hindi ba sila nurse, ha? Pero kadalasan napapabayaan, hindi napapansin. Sabihin mo ng katulong, sabihin mo ng kasama sa bahay. Pero importante po na nabibigyan din natin sila ng importansya. Lalo na kapag ang pinag-uusapan mga kaibigan, epidemic. Pinag-uusapan na hawa-hawa. Sila rin po sensitive sa mga hawa, hindi ba? Okay. Dako muna tayo mga kaibigan rito sa Senado ngayon. Related po yan. Dahil nga po sa labis-labis na sakripisyo po ng mga ito sa mga pamilya, kaanak, na nagbabantay sa mga pasyente, ito ang muling isinulong mga kaibigan ng Senate Committee on Health, Vice Chair Senator Bongo. Sabi nga niya, kasunod ng mga naitalang pagkakasakit nitong panahong ito ng taglamig. Ayon sa Senator, asawa man, anak, pamangkin, apo, etc., may mga miyembro rin ng pamilya na handang magsakripisyo para sa mga nagkakasakit sa hospital. Dapat ay magkaroon ng halfway house o yung lugar kung saan sila pwedeng magpahinga ang mga pasyente at mga watchers. Malaking ginagampanan ng mga watchers nito para sa recovery ng kanilang mga pasyente. Kaya hindi sana kung saan-saan lamang. Kadalasan po kapag nagpunta kayo sa ospital at nagkakaroon ng maraming mga isinusugod, natutulog na sila sa koridor. Oo, koridor, semento, nalalagyan lang nila ng kumot. Kawawa naman, ha? Dapat po ay bigyan din sila ng pagpapahalaga. Ilang mga halfway house o yung watchers hall, kung tawagin, ang pwede maitatag sa bansa. Kabilang na sa malapit sa Philippine General Hospital, diyan po sa Maynila, may marami po mga pasyente riyan. Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Kamakailan ay binisita po ni Senator Bongo yung mga naturang facilities na ito para kumustahin ang sitwasyon ng mga bantay ng pasyente aside doon sa mismong
mga pasyente. At tignan natin, meron bang pahayag si Senator Christopher Bongo kaugnay ng bagay na yan? Nag-aantay sa sidewalk, yung mga watchers naman, yung mga nag-aantay sa kanilang mga pasyente, kawawa, nandun lang nakaupo sa bangketa. Nag-aantay, minsan naghahawak ng kanilang billing o numero, natatawagin sila. Eh paano naman po yung mga nasa probinsya na walang bahay dito sa Metro Manila? Tama po mga kaibigan, naging payag na yan ni Senator Christopher Bongo. Hindi natin sila napupuna, hindi natin sila napapansin, pero kung ididilat po ninyo yung mga mata mga kaibigan at mapupunta ho kayo sa mga hospitals, ganyan po ang senaryo na makikita ho ninyo. Yung mga natutulog sa koridor, ito po yung mga alalay. Bigyan na rin sila ng pansin at bigyan din po ng assistance. Ha? Thank you, Senator, sa iyong mensahe. O sige, idagdag na rin natin ang shoutout kina Angelo Redaha. Thank you, Angelo. Medyo balat lang ko, hindi ko na mabasa ang mga mensahe ninyo, ha? Oh, thank you, thank you. Marami ang mga mensahe nitong si Angelo eh. Oh, Merl, thank you Merl for watching. Josie Fernando, yun. Ria Aguinaldo ba? Hindi ba si Ria? Hong Kong ito? Hong Kong base? Si Ria, good morning po Sir Ray. Erlinda Antonio, please get well soon, Paring Ray. Paring Sky, health is wealth. Thank you, Erlinda, thank you. Coincidentally, mga kaibigan, doon sa mga nanonood at mga nakikinig na members po ng OP, ito po yung Order of Parliamentarians. Confraternity po ito during our schooling years. Ano po? Yung mga miyembro na na-expect na dadalo si Paring Ray, o hindi mo na ako makakadalo sa inyo, ha? Sapagat meron po silang reunion now. Ngayong araw na ito, ng noontime, meron pong no limit na lunch. Treat ng mga balikbayan galing po sa abroad na aming mga miyembro ng OP. O excuse mo na si Paring Ray, ha? Hindi mo na ako makakasama sa inyo ngayon. Ria Aguinaldo, thank you. Aba, si Paring Elmer. Paring Elmer, kumusta ang airport, Paring Elmer? Elmer Langit. Officer po yan dito po sa Ninoy Aquino International Airport. Okay? At ngayon mga kaibigan, dako na tayo sa ating lingkod lapid, kasangga ni Langit. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapat sa pagbibigay pag-asa sa bayan, sa kapwa at kinabukasan. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod lapid, kasangga ni Langit. Sa ating tuloy-tuloy na public service, apil at pasalamat po na tinutugunan natin. Ito po ay isang mission at yan po ay advocacy ng ating palantunan. Sinishare po namin sa inyo mga kaibigan ng mga apila in the spirit of public service na mabilis po tinutugunan ng ating kasanggang JR Langit. Yan po ay sumasa inyo araw-araw, lahat ng mga pakiusap at apilan ninyo. Lahat ng yan sa kabuuan mga kaibigan ng ating palantunan kasanggabaw Langit sa pamamagitan po ng Abante Radio Television. Hindi na ba kailangan sa inyo tuwing Friday, iniisa-isa po yan ang ating kasanggang JR Langit mga kaibigan, ang lahat ng mga dumudulog sa ating palatuntunan. Kahapon nga po, Monday, ang umapila po, humingi ng tulong ay si Jovet Elguera ng Teresa Rizal, na-diagnose sa mga allergic nasal polyp. Isa po siyang PWD, may kapansanan sa paningin. Dahil limitado po ang kita, kaya hindi po sapat na matustusan ang kailangan gamot para po sa gamutan.
at kinakailangan niya ng laboratory test. Taos puso po siyang umaasa sa ating malasakit at tulong. At coincidentally, nagpadala na sa GCash si JR. Dito po kay I hope tinanggap na. At ngayong araw dito ng Martes po, ang humingi naman ng tulong sa atin si Regine Balay mula sa Bawan, La Union. Yun naman po ang ganda ron sa technology, gaya ng GCash, o kahit na malayo ka, pwede umabot po yung tulong kahit na sila ay taga La Union, taga Pangasinan, taga Ilocos, name it. Kung deserve po na tulungan, dapat lang pong tulungan. Kahit na hindi po sila physically pumunta sa Metro Manila. Ito po ay na-diagnose may diabetes, mababang blood pressure. Umaasa siya sa ating balantunan na makabibili po siya ng gamot at yan po ang kailangan. Narito po mga kaibigan ang kanilang mga mensahe sa baging ito ng ating lingkod lapid, kasangga ni Langit. Magandang araw po. Ako po si Regine Banay, 24 years old from La Union. Na-diagnose po ako ng diabetic at low blood pressure. Wala po akong kakayahan na bumili ng gamot dahil sa aking sakit. Nawa po ay matulungan niyo ako. Maraming salamat po sa Lingkod Lapid Kasangga ni Langit Advocacy Mission sa pangunguna ni na Senator Lingkod Lapid, Kasanggang Ray Langit at Kasanggang Junior Langit. Magandang araw po. Ako po si Jobek Elguera, taga Teresa Rizal, 48 years old, isang PWD, visually impaired. Na-diagnose po ako na may allergic rhinitis. Ito po yung reseta na mga gamot na kailangan bilihin. At may nakita po na nasal polyp sa aking ilong. Kailangan daw i-endoscopy. Wala po akong kakayahan na bumili ng gamot para po sa aking pang-laboratory. Sapat lamang po ang kinikita ko bilang masahe, sa pagmamasahe para sa aking family. Sa pambili ng gamot wala po akong kakayahan at sa pang-laboratory. Nawa po ay matulungan niyo ako. Maraming salamat po sa Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit, Advocacy Mission sa pangunguna ni na Senator Lito Lapid, Kasanggang Sir Ray Langit at Kasanggang Sir J.R. Langit. Maraming salamat po and God bless po. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapat sa pagbibigay pag-asa sa bayan, sa kapwa at kinabukasan. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas, galing sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid
magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Una-una, nais ko magpasalamat po rito sa ating world-class Global Awards. And ito po ang second year ng inyong lingkod, Modesty, sa pagkilala bilang outstanding anchorman, bilang news anchor sa aming home studio. Ito po ang Abante Radio Television at gayon din po sa Billionaire News Channel na aming palanto ng Kasanggabaw Langit na sumasa inyo po mga kaibigan sa radio ng daily, Monday hanggang Friday at Saturday naman sa Billionaire News Channel. Maraming salamat po once again and more power po sa organizer ng distinguished na world-class Global Awards naming tinanggap. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Alright, may pahabol lang po mga kaibigan, yung isang umapila sa amin sa bahagi po ng Lingkod Lapid Kasanggan ni Langit. Ito pong si Jovet Elguera. Actually, yung isa umaapila siya, pero ngayon ay nagpapasalamat na. Sapagkat actually, kala ko hindi pa natanggap Natanggap na raw yung pinadala ng ating kasanggang JR Langit sa kanya. Kaya ito po yung pahabol niyang message galing po kay Jovet Elguera. Go ahead, Jobert. Good morning po. Ako po si Jovet Elguera from Teresa Rizal. Salamat po at napili niyo ako. Malaking tulong po ang 2K cash assistance na pambili ko ng gamot para sa aking nasal polyp at allergic rhinitis. Maraming salamat po sa Lingkod Lapid, Kasanggan ni Langit Advocacy Mission, sa pangunguna ni na Senator Lito Lapid, Kasanggang Sir Ray Langit at Kasanggang Sir JR Langit. Maraming salamat po and God bless po sa inyo. Dari ba mga kaibigan, ang pahabol na statement ni Jovet Elguera. You're always welcome, Jobert. Pero mga kaibigan, down na tayo rito sa ating maikling episode na ito. Pero very inspiring po. Dahil tulad po ng madalas yung narinig sa amin, malipas ang pagbisita po ng Kasangga team na makailang beses sa Amerika, sa South Korea, Australia, sa Guam, gayon din sa ginawang biyahe sa Hanoi, Vietnam, Singapore, Thailand. Pagbisita po ng Kasangga team sa Sydney, sa Russia, sa Canada, Jakarta, Indonesia, New York, Kuala Lumpur, balik sa Singapore, South Korea, Honolulu, Hawaii, Hong Kong, name it. Tulad po ng napanood natin na pagbisita po ng ating Kasangga team sa Europa. Mula sa Rome, Italy, inikot ang Switzerland, Spain at France para kumustay po ang ating mga OFWs na pinadpad po ng kapalaran sa mga bansang ito. Ngayon ay lilipad naman tayo sa Chicago. Yan. Dito sa hinihandang episode nito ng ating kasanggang JR Langit, alamin natin kung ano po ang isang destination na hindi nyo dapat na ma-miss kapag kayo po ay nagtungo sa Illinois. Ito ang tinawag nating Shed Aquarium sa Chicago.
ganda ng Apo Island sa Pilipinas, ipinapakita sa isang exhibit sa Chicago, USA. Samahan niyo kaming libutin ang Shed Aquarium. Nagtungo ang aming grupo sa sinasabi nilang pinakamalaking indoor aquarium sa buong Amerika. Ito ang Shed Aquarium. Ang Shed ay isang non-profitable organization na naglalayong magbigay kaalaman ukol sa kahalagahan ng mga yamang dagat sa ating buhay. Maraming atraksyon ang maaaring pasyalan dito, kabilang ang ilan sa mga nagagandahang lugar mula sa Southeast Asia, kung saan nabibilang ang Pilipinas. As you probably know, the Philippines is the epicenter of the marine's diversity. There's more diversity of marine life there than anywhere else on this planet. Isang grupo ang inatasang magsaliksik sa Indo-Pacific area at ilan sa kanila ay nagtungo ng Pilipinas. Dito nila nadiskubre ang nakatagong kayamanan ng ating karagatan. So we're literally bringing you to the shores of Apo Island here, and even the floor was made of sand from the Philippines. We imported 17.5 tons of sand. This is sand from the Philippines. At para sa mga kababayan nating Pinoy sa Amerika na naghahanap ng kakaibang pasyalan na kapupulutan ng aral, bakit hindi niyo subukang pasyalan ang Shed Aquarium sa Chicago? On behalf of the Shed Aquarium, I would encourage everybody in the Philippines to come here and see a little bit of your native homeland right here in the city of Chicago in the United States. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Alright, ihabol natin mga kaibigan ang ating balitang spesyal, ha? Laging kinakapos tayo ng oras kaya nawawala ang ating balitang spesyal. Ito na, hawak na mga kaibigan ng ating Pinay tennis star, Alex Yala, ang 49th na pwesto sa Women's Tennis Association. Ito po yung WTA ranking. Isang panibagong career high sa ranggo po mga kaibigan ng tennis player natin. Yung bagong ranking, kasunod ng kanyang campaign sa ASB Classic. Yan po sa Auckland, New Zealand. Sa naturang torneo mga kaibigan, nagawa ng ating Pinay tennis player na umabot po sa semifinals kasama ang impresibong panalo sa naunang elimination round. Tulad po ng panalo laban sa 7-time Grand Slam single champion Venus Williams sa double category. Bago ang ASB Classic, nasa pang 53 pwesto ang dating niyang career high ranking. Nakatandang sumabak ngayong taong ito, 2026, sa SEA Games gold medalist sa Koyong Classic, kung tawagin. Yan po sa Australian Open sa Melbourne sa linggong ito. Yan. Ang pag-akyat po ni Alex Yala, diyan sa WTA Top, hindi lamang personal na tagumpay. Ito po ay patunay na kaya niyang makipagsabayan sa ilang mga Pilipinong pinakamataas na antas ng world tennis.
sa bawat ranggong nilalampasan ni Alex Yala. Binansagan din niya na matagal lang pananaw na hanggang ngayon ang suporta po ng Pilipinas ay kakaiba rin sa global tennis. Ngayon ay may tunay na contender na sa patuloy na pagsuporta. Ang career high ranking ni Yala ay malinaw na bunga ng disiplina, tamang sistema, tuloy-tuloy na exposure sa international competition. Ang pagpasok na yan ni Alex Yala sa pwesto na mataas sa WTA ranking ay nagbibigay ng bagong inspirasyon sa ating mga kabataang Pilipino na ang pangarap ay kayang abutin kahit na sa mga rangkong matagal na pinapangarap. Matagal nang dominado ng ilang mga malalakas na mga bansa. Dito ay pinakikita mga kaibigan kapag kasinamahan ng suporta, tamang programa, tiwala, kayang mag-produce ng world-class athletes ang Pilipinas. Alex rise into the WTA top is a more than sporting milestone. It's a national wake-up call. Talent has never been the problem in the Philippine sports. Sustained investment and long-term vision has been. If the country truly wants global champions, Yala's journey should not be treated as an exception, but as a blueprint. And with that note, pansamantala mamahal muna tayo mga kaibigan. Okay, until tomorrow then. Pansamantala, sasa inyo na po mga kaibigan, si Paring Eli Saludar sa kanyang inbox. Tutukan lang. Salam pa rin po ng ating reportorial team. Edith Isidro, Dexter Ganibe, Shermaine Abong, Nilo Dagos, sa ating production team, Betchay, Ogie, Maiton, Joseph, Brian, Queenie, Lynn, Jaime, Zem, Seb, Albin, Tere, Fred. And of course, ang ating producer-director na si J.R. Langit. Pansamantala mga kaibigan, ito po si Paring Ray sa anumang laban, Kasanggabon Langit. Alam ko marami tayo pinagdadaan ng suliranin ngayon. Mga pagsubok, nakakapagod, yung iba nangangamba. Iba pagod na rin. Pero marami pa rin mga Pilipino dumaman. Ako, hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasangga ko ang langit. Sa daming pinagdadaanan ng bansa sa ngayon, naghahanap ka ba ng tao na makakatugon? Buo ang loob, hindi takot maging pundasyon ng katarungan at katotohanan mapanoon. Hanggang ngayon, walang sawa ang paglilingkod sa mamamayan. Ang buhay itinataya para sa sinumpaan, pinaglilingkuran ang sambayanan. Kapag meron pasangga-sangga mo ay isa lang, pinaglalaban ng katotohanan. Boses ng Pilipino at tulay maging ng mga kabataan. Nagmula sa tundo, galing man sa wala, pero hindi nakadlangan na marinig ng bansa. At sa labas nito, hindi rin matinag, kahit ilang ulit na rin na namiligrot mabidag. Para sa mga kababayan, isa lang ang sigurado, mula radyo hanggang sa Senado. Kasangga mo ang langit, subok na ng maraming taon. Huwag kailangan mo hanggang tumugon. Kung nagdihado ka, huwag kang mangamba. Iba pa lang ang iyong kasangga. Tara, kasangga mo ang langit.